the more simple ang buhay mo, less stress. Uwi na ako, kakong ganon. Hindi ko uubusin yung lakas ko sa ibang bansa. Tama. So, paano ko gagawin ito kung mahina na ang tuhod ko? Kapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga hinday, kaway-kaway! Ayan partner, sa araw po na to, andito po kami sa Kuya Po, Nueva Ecija, at malaki po namin pinapakilala sa inyo ang may-ari po ng LS7 Agro Integrated Farm, si Ma'am Laleng Songgalia. Kaway-kaway po! Hi! Hello! Ngayon pag-usapan natin ang inspiring story kung saan isa siyang Pinay OFW sa Australia, partner. And hindi niya na po inantay mag-retire doon. Nag-start na siya ng integrated farming and mainly focus sa mga darag na manok. Ayan. So ngayong umaga, alamin natin, Ma'am Laleng, ano ba talaga ang pinaka-advantage at magkano ang income dyan? Bakit nagustuhan niyo ang darag na manok? Unang-una, ang advantage or bakit ako pumasok sa darag chicken, inisip ko kasi para sa pamilya ko, yung healthy, maging healthy living ba. So lahat ng ano namin dito sa farm, kahit papano dapat something healthy. And this chicken is really yung premium quality. The most healthiest and tastiest chicken. So, yun ang sabi ko, why not na itry ko dahil yun nga, kailangan namin yun. Sa panahon natin ngayon, kailangan lahat ng mga kinakain natin Tama, partner. homegrown. Partner ito, medyo 2 days na po kami nakatira sa kanila. Medyo thank you po, tita. At sa hindi po nakakalam, brief context po sa idea nila, sa kay Ma'am Laleng, tsaka sa Tito Sani nagbi-video sa atin, sir. Galing sila sa Makati. Doon sila nakatira talaga. Yes. At pumunta sila ng Australia, tapos bumalik sila dito, nag-early retire, at nag-engage na embrace into farming. Dahil nung pandemic nga, sabi ni Ma'am na nagkwentuhan tayo, mas maganda, mayroong food security, food sustainability sa farm, at saka healthy yung Correct. family. Kasi pag nag-pandemic, in case sana hindi naman mangyari ulit. Dito sa kanilang farm, agro-integrated farm, kompleto lahat. May aqua, Yes. may chicken, may mga vegetable farm Tama. sila. So may fruit-bearing trees, meron sila. Ayun. Correct. So yun ang napakaganda po, tita. At na-inspired kayo. Bakit po kayo nag-engage into farming? Sino po nag-inspired sa inyo? Actually, isa kayo. Isa kayo sa mga nag-inspire sa akin. And then, kasi nga during the pandemic, wala tayong magawa, wala tayong Oo. So, nandun na yung fear mo, what if mangyari? What if mangyari ulit? Knock on wood, wag naman sana na. So, ngayon, pinag-isipan ko, kailangan gumawa ako ng isang paraan na magiging safe yung family ko. Tapos, lahat ng kakainin namin, kung hindi na kailangang lalabas pa, lahat nandito na sa loob. So, meron akong, that's why I have my poultry, my livestock, Yes. may mga vegetables, Fruit-bearing trees. may mga tilapia and everything. So, doon ko talaga na-realize since nung tumira kami rito, oh my gosh, mabubuhay ka basta masipag ka lang. Ayan. Partner, sabi ni Ma'am Laleng, fulfilling talaga. It's a fulfillment, Exactly. it's a dream come true. Kasi nga, ito yung mga pinapangarap din ng mga OFW. No? Yes. So, ganitong klaseng farm talaga yung, pati ako partner gusto ko ganito, magstay ng ganitong farm din. Pero, siguro in the future, kasi si tita, medyo sabi niya nga, hindi naman yung age May Yes. chance pa, meron pa tayong chance, no? Kung napag-isipan nyo, napanood nyo itong video na to, sana na-inspired kayo ni tita. At saka, gaano kahirap mag-start ng ganito? Kasi from scratch talaga Yung from city girl ka, tapos bigla ka nag-farm. Walang nga mag-anak, walang lahat. Wala kakilala. dito, I think yung aking passion ang nakatulong ng malaki. Although talagang mahirap, hindi ganun kadali. Kasi talagang pera.
Yes, exactly. Pera lagi Kapital. ang kapital. Oo. But then, hindi naman kailangan ibuhos mo in one time, i-develop mo yung farm mo. Unti-unti. Yes. Ngayon, through my darag, chicken, Yan. diyan kami nagkaroon ng parang malaking idea na ako. Oy, imagine my passion turned to business. Wow. Yes, passion. Actually, ang purpose lang is para meron lang kami yung food security nga. Pero dumami, di ba? Yun. Tapos, nag-start na ako. Inano ko na sa social media. Hindi ko naman akalain na ganun ka-effective ang social media rito. So, but then, it's a blessing in disguise. Malaking bagay ang social media. And one more thing, I met a lot of people from this up to yung mga corporate, yung mayayaman, mga generals and everything, talagang isa sila sa mga inspiration ko. Oh, bakit hindi ko nga naman ituloy? Why not? 'Di ba? Kasi ultimo sila nai-inspire sa ginagawa ko. Tama. Yan. So, ayan, ituloy natin hanggat kaya pa. Ngayon. So, nagsimula po kayo, Ma'am Lalaine, ng ilang manok po? Actually, I started from 32 pieces of 2 months old Nadarag. na darag. 32. 32. Ngayon? Tapos, 3 or 5 RTL, isang rooster. Yon. So in order ko 'yan through Iloilo, tapos inano ko pa 'yan, binahi yan by plane. So shout out Darag ni Dandan. So Shout out, yes. Dandan. So sa kanya siya ang source ko ng aking mga breeders. So it's really 100% Darag. darag. Yun. Ayun. So, dito na po tayo papasok mga idol ha. From 30 32. 32. Ngayon, magkano na yung na-reach mong pinaka-maximum quantity? Lahat. I think umabot na ako sa 1,000. Oy, kadami. Yes, Nadarag. yes. Sa in just how many months? Nag-start ako December 2023. 3. Kabago lang. Yes, yes. 2 years pa lang. Yes. So, pinick up namin sa airport yung mga breeders namin that December 18, 2023. So, from there, talagang mabilis. So, nag-start ako from a normal hatching, yung mga kuribot na tinatawag nila, Yes, yung tawag doon, yung Maglimlim? oo, yun. Pero very slow kasi pero from that time na nag-start kami incubator, ayan, grabe. So kaya talagang parang bigla siyang dumami ng gusto. 1,000 lang. Kaya hindi ko akalain. Pagkain lang naman ang purpose ko di ba? Ngayon, ilang breeders na po meron kayo, Ma'am Lalaine? Actually, ang breeders ko, meron ako diyan kasama na yung kasi 10 pens yan. So all in all 94 Na breeders. na breeders. Ayun. So, may naglalaro po sa utak ko mga idol ha. Of all breed ng chicken, bakit darag? Ano ba ang nakikita nyo sa darag? Kasi nga yun nga gawa ng napanood ko yung hanggang sa which is kakaiba yung lasa. Kakaiba talaga yung lasa niya. Natikman namin kahapon. Natikman nila, nagluto kahapon. Hanap ko kanina, wala na. No, nasa ref lang. Nandun lang. So, talaga namang kakaiba yung lasa niya. So, makakapagpatunay din kasi marami na akong mga customers and they are repeaters. Kumbaga, some of them bumabalik at bumabalik. So, I think it's very popular now, yung darag. So, continue pa rin kami Sa hanggat breeding. pa rin, Kasi nga, nakita tinatangkilik. Tama. Kasi nakita nila, Ma'am Lalaine, na andun yung opportunity. Kasi merong, yun nga, sabi, blessing in disguise, naging business. Yes. From just for food security, pero it turns into like a blessing in disguise. Correct. Ang nangyari po kasi ito, share ko lang po sa inyo
konting idea, dun sa Mindanao, yung mga native chicken is just a normal. Parang yung mga Backyard. Common. Mga Yes, very backyard. common. Sa mga backyard lang. So kung may bahay kayo doon sa mga bundok-bundok, pag may bisita, pinapakain yun sa mga bisita. Oo, Matik yun. matik. Pero partner dito shout out kay Sir Juan, the Agriventure. Yes, sir. Sir Yan, Juan. Sir Giancarlo. At natikman namin. So far po, yung luto ni Ma'am Lalaine, sobrang sarap yung binakol. Hindi mo pa natikman yung binakol. Sarap. Oo. Ang sarap, partner. Mamaya. Oh, Ang sarap, thank you. masarap siya. Tinangladan, masarap din, partner. Nakatikim na ako ng tinangladan. yung kinain namin. Masarap, pero sa kanya, mas flavorful. Mas masarap. Yes. Partner, dito sa Luzon, sabi nga ni Sir Juan, premium daw ang Philippine native chicken. Correct. Yes. Siniserve siya sa mga special guests. Special tayo kay Ma'am Lalaine. Correct. Dalawang manok. Tatlo, brother. Dalawang luto tayo. Grabe, ang sarap. So, yun po, ang best thing pa is it has a good price. Pagdating dito, good impact siya kasi premium nga. Maganda yung quality na isi-serve mo sa mga bisita o yun pag sa pagkain sa bahay. Parang premium na premium. So, Yes. gusto nila Ma'am Lalaine dito sa LS7 Agro Integrated Farm, mas production pa in the next following years, possible yung ganun, para makapagbigay ng yun, makatikim kayo dito sa Luzon. So, pwede Yes. kayo mag-visit dito. Pwede po ba, tita? Yes. Marami pong nag-walk-in dito. Minsan nagugulat na lang ako from Baguio, Nueva Vizcaya, Cagayan Valley. And then, yes, pumupunta na sila diretso rito. So, which is really, overwhelming talaga sa amin na magkaroon ng mga ganong mga, support Ayan, ng, oo. ng community or ng region, natin. Kasi dito, Central Luzon ng mostly. Pero meron ako mga customers na Bicol, Yun, lalayo Bicol, Palawan, which is hindi ko din ma-accommodate na halos. Kasi delivery and everything. So, Challenging din yun. it is really challenging kasi hindi lang ito ang inaasikaso ko. Oo. Dahil ako ng mga bagong may pabo, development, yes, may Muscovy, lahat ng gusto kong gawin at alagaan nung bata pa ako. Yun. Ngayon, meron na. Yes. May pikak pa po. Very, oh my gosh. So, kumbaga it's my childhood passion. Oh, yun. Childhood passion talaga ang nag-ano sa akin. Kailangan may puso ka kasi rito Yes, tama. Hindi pwedeng gagawin to dahil nakikita mo, nadidinig mo, na nakakabenta sila ng Hindi, kailangan may puso ka. May puso ka. Yes. Yes. Madali kang sumuko kapag wala kang puso o ginagaya mo lang. Ayun, tama. Sa mga Kaya- hindi po talaga kasi familiar, kasi kami nung isang araw lang natin nalaman yung darag. So ano ba talaga yung darag? Darag is native chicken po siya. Talaga. Yes. Dito sa Luzon, yung name niya, Darag. Darag. Yes. Yan po siya, Ito po. Yan yung roster nila. Tsaka doon sa likod, dami. Yan. Dito po sa Ila Ma'am Lalaine mga idol is available po sa mga curious, lalo na sa mga Luzon, malapit lang dito sa Nueva Ecija. Nagbebenta po sila ng day old, meron kayo ma'am? Yes, from day old to breeder age. Yes, meron sila. Meron kami. So, kung halimbawang gusto nilang bumisita, they are also welcome. Ayun, welcome na welcome. Oo, kayo. everybody's welcome. Come and visit us para makita ninyo kung paano namin minamanage yung kanilang kung paano mag-alaga, kung paano It's better for you guys to see the actual Magpa-farm visit kayo. stocks. Yes. Tita, question lang po tita. Bigay lang po natin sila ng konting knowledge about kung paano ba o ano ba ang right location para mag-start ng Darag chicken farm. Actually, sinabi naman na natin na native. This is native. So, when you say native chicken, kahit saang lugar, pwede naman. Pwede siya. Hindi ka rin mag-aalala sa pagkain. Kung tutuusin, pwede mo nga lang din pakawalan dyan or what. Pero sa aming case kasi, dahil marami sila, mahirap pakawalan yan kasi unang-una, mahihirapan kang hulihin pag
Pag nasa range, Mataas daw lumipad eh. ang taas lumipad nito kasi parang meron silang ano ng labuyo. Bread. Oo. So talagang pag lumipad sila, kaya itong aking semi-free range na to, may net pa sa itaas. Oo, no, may net. Oo. Otherwise, talagang pag nagulat yung mga yan, lahat yan. Baka dito na sila Magliliparan. magapo, pre, oh. Hindi, baka nasa kapitbahay na. Oo. Oo. Baka tinula na. So, yun ang ina-avoid namin as much as possible na naka-ano lang sila sa isang place para ano. So yun mga totoong mga Inday, ganun kasimple lang ang pag-alaga kasi native chicken nga. So pwede sa backyard. Yes. Tita, dito sa LS7 Agro Integrated Farm, ano ang future ng farm ninyo? Well, sa akin, kasi positive-minded ako na tao. Yes, yun ang Okay? maganda. Oo. Although, hindi ko sasabing madali. Tama? Okay? Walang bagay na madali. Yes. Okay? So, mag-start tayo from small. Tapos, unti-unti, nakikita mo. Katulad nito, imagine, nag-start lang ako sa ilang piraso. Pero ngayon, thousands. Yes. Slow progress, pero may progress. Yes, yes, yes. Pero, wag mo susukuan. Wag mo susukuan. Yes, there are times na hindi naman lagi ito parang tindahan na lagi kang may sales. Yes, yes. Pero sa akin, para sa akin, yung mga customer mo na dinadayo ka, Ay, fulfilling. yeah, very fulfilling. At Galing sa malayo. imagine, tapos may sasabi pa nga minsan, ma'am, sikat kayo sa darag. Oh my gosh, hindi ko alam yun. Pero sabi ko, salamat kung gano'n ang ano nyo. Kasi ang intention ko lang is mag-alaga. Meron kaming kakainin. Tama. And then, dumating yung panahon na I think kailangan ng ibenta kasi Dumadami na. mahal ang feeds. Yeah. Tama. So, yun ang mga ano namin. Observation. Observation. So sa pag-aalaga naman po Ma'am Lalyn, halimbawa, syempre meron kayong ano nito, yung Decalb, Decalb. brown eggs. brown eggs. Kung ipag-compare nyo po, ano ang magandang alagaan sa kanila? This is for table eggs. Okay. So medyo ang tingin ko mas mabilis dito sa darag. Darag. Mas maano ang darag. Kasi kung halimbawa, ang mga customer mo bibili ng mga katulad niyan, ewan ko, pero ang mabilis sa akin itong mga ready to lay. Ready to lay, mas gusto nila syempre agad yung mangingitlog Itlog na. na agad, oh. So, mas mabilis ang ano ko rito sa sa darag. Ayan. Native. Pero kasi partner, gusto niya kumpletuhin eh. Sobrang dami niya nanditong mga species, mga alaga. Kaya, may mga baboy din po, di ba? Next project. Next project. Ayan. So, Pero wag muna ngayon, medyo yung power ko ay medyo nadideplete na. Oo. So kailangan mag-recharge muna ng kaunti. So na po itong ay pero challenging talaga yung pagkakaroon ng ganitong klaseng farm kasi hindi mo naman kaya na ikaw lang mag-isa. Kailangan meron kang tao na pagkakatiwalaan mo, na tinuturuan Correct, mo kung correct. paano yung handling ng proper handling ng mga alaga nyo. Kasi pag Correct. nagkamali sila, pabalik din sa'yo, magre-reflect. So magkakaroon ka na ng problem. in the yes, future. Kaya yes. maraming trainings. Pero yung best advice namin ni partner Dan, sa amin, nagpa-farm visit kami, naglo-learn, no, makikita mo. At pagdating ng right time, no, na ikaw na yung makakapag-decide na, okay, kaya ko na to. Knowledge nandito na lahat, let's go. Yun. Correct. Pwede nyo pong gawin yun. Tsaka importante yung hands-on ka. Exactly. Yes. Hands-on ka. Hindi yung magpapaalaga ka lang, hayaan mo na yung mga tao mo. Hindi. Ako talaga, I'll make sure na twice a day, mag-iikot ako, i-check mo, tingnan mo. Kasi hindi perpekto yung mga tao natin. Tama. Huwag mong asahan na magagawa nila lahat yung ine-expect mo. Tama. So, kailangan i-check mo para makita mo kung meron problema. Ayan, so naisip ko nga mga idol syempre, nasa Australia po si Ma'am Lalyn. Ilang taon po kayo doon, Ma'am? Sa overseas, mga sabihin natin 22. So, 22 years. For sure, baka mamaya $500,000 na lang yung isang buwan niya, di ba? Malaki-laki yun doon, partner. Pero na-curious po ako, paano yung transition niyo, Ma'am? Siyempre, galing po kayo sa corporate world, nasa city. Medyo malaki yung income.
Tapos pumunta kayo dito sa farm na nag-start sa scratch. Yes. Ano yung nag-push talaga sa inyo? Siyempre, hindi pa sustainable yung farm. Na pinagpatuloy niyo po ito siya. Ewan ko kasi ibang klase yata akong tao. Yung kumbaga sa ano, yung dream ko talagang ipupush ko. So nagkataon naman may blessing din na ibinigay sa amin. May Lahat signal. ito, yes. Yes. So lahat ito kumbaga hindi ko naman talaga plinano ng ganong kadali. Yes. Pinag-isipan, dinangko sa dasal talaga, dobling dasal, give me the signs, kung tutuloy ko. Binigay niya lahat sa akin ng signs. Tama. So, there's no place like home also. Exactly. Yun. Yan. So partner kasi yun, partner sa pagiging OFW ka. Ako dati nagtrabaho din overseas. Makikita mo kasi yung when is the right time. Parang yun nga, hiniling ni Ma'am kay Lord na magkaroon ng sign na pwedeng kasi enough is enough. Kumbaga, you have to enjoy your Yes. life. Kasi yun yung mga totoo mga hindi, sinasabi ko ako, medyo emotional ako palagi. Kasi may mga na-experience ako ng life and death. You have to live your life. Exactly. You have one life to live. Tapos, huwag mong i-focus lahat dun sa trabaho. Kasi hindi mo naman madadala lahat yun eh. Correct. You have to invest in your happiness, sa family. So, magtira ka, meron kang dapat na preparation din. Pero, huwag pa sobra-sobra. Correct. Kasi, yun din na magiging dahilan in the future. Baka pag nawala ka, yun pag-aawayan nila, pag pakamatayan pa nila yun. So, live your life. Tapos, enjoy mo. Maging masaya ka with your family. Importante yun, kasama mo yung close sa'yo. Tsaka yung dream mo. Tulad ni Ma'am Lalaine, fulfillment. Dream come true. Childhood dream niya to. Childhood, ano yung nangyari sa kanya. Kaya andito siya ngayon. Kaya pinipursue niya to. Kaya, kumbaga just follow your heart. Yun. Always follow your heart. Huwag mo ipa-follow yung mga nakikita mo na inggit ka lang or Yes. what, makikigaya ka. No. It's not that. Kailangan sundin mo kung ano yung ng puso mo. Kahit anong hirap yung ginagawa mo, mapapadali dahil gusto mo. Yun. Gusto mo. Tama. Yun ang isang pinaka-importante. Tama. Ayan. So, sa iba na gustong mag-umpisa, I'm 61 years old. Yun. Sinabi na. Going to be 62 by December. Happy birthday in advance. Thank you. So, binabanggit ko lang to kasi maraming napo-prostrate because some of them are getting younger or what. So, nagiging matured na, let's say. So, sa akin hindi ko inisip yung edad. At ayokong mag-stay sa abroad na nandun na lahat yung comfort, career and everything. No, hindi ganun. Kailangan inaano talaga it's like a calling. Calling talaga. Yes. Na uwi na ako kung ganon. Hindi ko ubusin yung lakas ko sa ibang bansa. Tama. So, paano ko gagawin ito kung mahina na ang tuhod ko? Tama. Yun. Di ba? Yan. So, gawin mo ang isang bagay, huwag mong i-delay. Ngayon pa lang, hanggat kaya ng tuhod mo, do it. Yun. Yun. Importante, diretso yun. Yes. Ginawa ko rin yun siya, mga idol. Kasi sa Wow, akin ikaw. personal syempre at the age of 30, 4 years ago, 5 years ago, syempre as OFW, as a nurse na nag-stop na rin ako ng work abroad. Kasi depende kasi yung tao kung ano yung priority mo, kung saan ka. Either masaya ka sa pera, although sustainable yun, or mas masaya ka sa halimbawa dito sa farm na konti yung income, pure satisfied ka. Correct. Yun. Yes. So, depende po sa inyo kasi ako, ang perception ko kasi or nakikita ko, kung OFW ka kasi, matatrap ka kasi sa pera. Halimbawa, every 2 years yung contract mo. Every end of contract mo, every renewal, tumataas ang sahod. Unlike Yes. dito sa Pilipinas na kung minimum Wala na, halos kung hindi ka nakano ka na. ma-promote, minimum ka pa rin. Doon kasi every renewal ng kontrata, tumataas ng 20%, 30% ng last na sahod mo. So, mapipilitan kayong mag-renew. Kasi Correct. once nakabakasyon kayo dito, siyempre gagastos ka, maubos din yung kaunting ipon mo, or pagdating mo dito, wala kang naisipan. Halimbawa kung mag-for good ako, gusto ko mag-for good, pero wala kang naisip na negosyo, Correct. wala kang naisip kung ano yung another source of income mo, that's the time na babalik ka. Pero until when kang Tatali ka na naman doon. Oo, doon. Pero kung like Ma'am Lalaine na dito,
Wala siyang kakilala po dito sa Nueva Ecija. Walang kamag-anak dito. Nag-search lang ng farm, bumili ng farm, nag-start, nag-for good. At ito na siya ngayon. Although hindi naman gano'n ka laki yung income nila nung nasa Australia pa. Maybe soon after, mas maganda pa yun doon. Napakalaki ng diferensya. Kasi unang-una sa medical benefits and everything, okay kami doon eh. Dito, kumbaga sa ano, I hope nothing will be happening ano, pero basta gusto ko lang gawin yung gawin ko yung mga gusto kong gawin ng bata pa ako. So ito na, kailangan gawin ko. Ganun ako ka doon sa mga pangarap ko eh. Porsigido talaga. Pero partner napansin ko lang, sa mga, kung napanood nyo po yung video ito, mga totoo mga Inday, ito na yung sign. Baka ito na yung sign. Dahil yung word na dapat mong tandaan, magiging very comfortable ka dahil may pera. At ang mangyayari sa'yo, matatrap ka sa situation. That's it. So, yun ang mangyayari. Pero pag nakita mo tong video na to, ito na yung sign, no? So, may nagsasabi na sa inyo na ganito ang nangyayari. At least, yun yung magiging basihan mo, no? Kung hindi mo pa nagkaroon ng basihan, may walang nagsabi sa iyo, minsan kasi hindi na nalalaman eh. So hopefully sa mga natagapanood po namin, naintindihan nyo at na-inspired namin kanila, Ma'am Lain. So magkaroon tayo ng second episode kasi ikot pa tayo sa farm nila kasi malawak po ito eh. So, isang good investment, invest wisely, magbili ka ng farm, gano'n, tapos gawin mo sustainability, integrated farm. Yes, make it sustainable. Tulad ni Ma'am Laling. Yung lahat ng kaya nung nagpagawa kami ng bahay, straight away sinabi ko, kailangan mag-start na rin ako magpagawa ng mga kulungan para at least lumalaki na sila, hindi pa nagagawa yung bahay. So, yun, ganun siya kasi I'm the person na talagang on the go lagi. Lahat talaga. Kailangan, wag mong sasayangin ng oras. Yes. Sometimes po kasi, hindi kasi sila makakarelate kasi hindi nila na-experience yung true happiness na na-experience natin. Although, yung financially okay, sila panalo, pero yung happiness na ma-experience mo, medyo mahirap kasi siyang i-explain sa hindi nakapag-experience pa. Talaga, totoo yun. Pero kung sa akin, for how many, huwag na natin isama rito sa Pilipinas, all my life in my career, kaharap ko computer. Ngayon, nag-umpisa ako, siyempre wala ka pang tao, naguhugas ka ng mga inuman, lahat. Ako ang gumagawa. But, wala akong kondon kasi masaya. Masaya ako sa ginagawa ko. Yun yung choice ko eh. Kumbaga sa choice mo yan, it's your life. So, nasa sa kanila yung kung saan sila masaya, not necessarily kung ano itong ginagawa ko, kung saan kayo masaya, gawin nyo. Yeah. Because time is ticking. Time is ticking. Partner, share ko lang yung sinabi ni Ma'am Laling. Hopefully, okay lang sa kanya na i-share ko to. Para sa inyo, sa mga nag-decide na or hindi pa nag-decide. No? Kasi si Ma'am Laling, nagkwento siya kahapon, parang secret lang siguro nila. It's a secret actually, pero i-share ko sa inyo kasi sinabi niya. So, sabi po ni Ma'am Laling na hindi ko makakalimutan, if you are decided already, you don't have to tell any persons. Yes. You don't have to tell a lot of persons, small friends. Yes. Tell them that you want to change your life. Yes. Actually, that's the number one rule and secret. Kung mag-move ka sa isang bagay, malaking adjustment or what, move silently. Tama, di ba? Move silently. Nakikinig ako sa kanya. Grabe yung sabi niya kasi ganun. Importante kasi na parang minsan kasi mayroon tayong kinatawag na privacy. Yes. Hindi mo lahat na isabihin sa kung may mga problems ka o may mga decision ka na gagawin para medyo kasi may bad spirit eh. Para pipigilan ka pa. Correct. So, kailangan yung mga major decision mo, pag bumili ka ng mga ganyan, lupa, o sasakyan, o mga bago, o may mga changes sa life mo, you don't have to tell the people. Kailangan, secret lang. Pag andun na sa'yo, pwede na. Siguro slowly. Pag andun ka na, naka-build up ka na. Masabi na lang sila na, wow. Wala kang sisisihin, kumbaga, it's your own decision. Hindi kailangan ng approval. Hindi kailangan ng approvals nila. Kung nag-decide ka para sa sarili mo, do it by your
by yourself, and then hindi mo na kailangan kasi merong mga nag-advise sa'yo, hindi ka sigurado kung yung advice niyang yon mag-a-apply sa'yo or sincere Tama, yung yes, tama. advice. Saka So, partner, okay, sige po. Sige, ano. Tsaka partner, ito yung sinabi pa ni Ma'am Lalen tsaka ni Tito Sunny sa nag-usap sila, yung kahapon nandito tayo, nagkakain kami. Sabi pa nila, pag, yun nga, yung traditional kasi, yung culture ng mga Filipino is different from other countries. Kaya sila, na-absorb na din nila na, kumbaga, yung ano ba, walang pakialaman. Ah, yes. So pagka sa ibang bansa, nakikita mo yung mga Asian, yung mga Filipino, nakapayong. Yes. So, so na-adapt na yung mga culture. Hindi talaga nakapayong yung mga Australian. Talagang pag umuulan, umambon, lalakad lang sila diretsyo. Kasi yun yung culture nila. Parang do whatever you like. Oo. Diba? Kung gawin mo yung mga gusto mo, kasi life mo yan eh. Yes, Your yes. life, your choice. Kumbaga ganun. Pero kasi sa atin, sa Filipino, minsan mga marites doon, maaga pa yung buhay niya doon, oh. Mayroon na naman sa doon bagong manok. Bagong kambing na naman sa May doon. darag na siya. Dismiss na naman. So, yun. You don't have to live the life na parang may nagsasabi sa'yo na ganito, ganyan. Oo. Live your life. Oo. Yan. Make your life simple and down to earth. Yung bang, kumbaga sa ano mas, the more simple ang buhay mo, less stress. Less stress. Ayan. So, kung makikisabay ka sa ano, may stress ka lang. Wala kang ginawa tuloy. Kahit wala ka ng cash, swipe ka na lang ng swipe. Oh, yun ang mangyayari. You know what I'm saying, di ba? Kaya kami simple-simple lang ang ano na namin. Naka-short lang ako dito na minsan butas-butas pa yung t-shirt. And that's okay. Yan na? Nasa farm tayo eh. Oh, So, yun. Mga totoo. So mga idol, ito po, ang sa amin po is we inspired everyone go into farming. Hindi naman ibig sabihin na go into farming, ikaw mismo mag-aararo doon, ikaw magbubukal Ano? eh. You can have capital to mobilize and then bayad for labor. Like kay Ma'am Lalin, hindi naman siya lahat-lahat trabaho agad dito eh. Hindi. Siyempre, ikaw yung mag-supervise sa farm mo and siyempre, at the end of the day, sa inyo pa rin yung decision kasi either Yeah. follow mo or either comfortable ka na dyan. Yeah. Sa inyo pa rin yung decision. Yung pala, isa pa. Talagang inano ko kay Lord. Sabi ko, Lord, siguro meron kang ano sa akin, kaya pinauwi mo ako. Tell me kung paano ako makakatulong sa kapwa ko Pilipino. Hindi naman maraming ano, at least nakakapag-employ ka ng tao, nakakatulong ka ng ano ka. So, yun yung isang bagay na ano, nakakapagbigay ka ng trabaho kahit papano sa mga ano, yes. So, yung matutong mga hindi po basta-basta ang pagpa-farm. Pero, sa mga OFW, mag-ipon kayo, mag-save, o Yes. kasi naman. Yes. Kasi, pag nag-start na kayo ng farming, medyo sa umpisa magastos. Pero, Magastos. in the long run, magiging fulfilling, magiging happy ang farm nyo. So, hopefully, no? Basta ituloy-tuloy nyo lang. Kaya, kung ano yung mga posible na farm na nakikita nyo, pag sinunod nyo yung mga diskarte nila, posible, yun din lang po magiging resulta. Wala pong changes pag ganun. Copy-paste lang naman. Basta Pag- pag-aralan lang talaga muna bago mag-dive into farming. Ayan. At saka wag mo nang biglaan na malaki agad. Malay mo hindi pala mag-click. O ang climate condition, tao mo doon, hayop na nandun. Baka hindi may mag-click, sunog kapital. Ayan. So, marami pong ang ganda ng kwentuhan namin nila, Ma'am Lali. Isang oras na Tapos Hindi. ito. At saka isa importante, mag-research ka ng mag-research. Yan. Nandiyan ang mga YouTube, nandito ang Pinoy Palaboy. Sa kanila talaga ako nagde-depend, yung mga learnings and ano, thank you guys. You're welcome po. Kaya kung di dahil din sa inyo, hindi mapupush yung aking ano. So, you will learn a lot from YT or YouTube University. So, yun yung mga, kahit minsan gabi-gabi nanonood ako ng mga mga contents nyo, and malaking tulong. Thank you po. Malaking tulong. Yeah. Thank you. No, thank you. Thank Yeah. you for Thank you po, ano. thank you po. So, continue your advocacies, yung mission nyo, na maano natin yung mga kapwa natin Pilipino. Hindi tayo pwedeng magdepende sa isang kumpanya na pinapaunlad mo at ano. We should learn how to stand on our own. Ano. Tama. Yun. So, yan. So, mga tagtatanong po
magto 2 years pa lang po sila dito sa farm nila. Pero Yes. grabe yung yes. development. Talagang tuloy-tuloy. Para talaga kayo, kasi ang faith andon. Yes, number one. Porsigido, nandun din. Tsaka disiplinado dapat. Yun ang mangyayari. Kaya nga pag napapagod ako, Lord, ayoko sabihin to na gumibap. Pero binigay mo kasi sa akin to, kaya itutuloy ko. Kasi I believe that He always has my back. Nasa likod ko lang siya. Yun ang lagi nating Kaya. yes, kaya natin dahil binigay niya. Ayan. Tsaka, sigurado kayang-kaya ni Ma'am Lalaine kasi andyan si Sir Sunny. Yes, exactly. Yun, diba? Dapat may support ng Ayun, yun ang importante. You have to make, Yes. yan ang big best decision na mangyayari sa buhay. Hindi pwede yan na gagawin mo ng ikaw lang. Pwede kung wala ka talagang partner or a husband or what. Pero mas maganda na kayong dalawa nagtutulungan, nagsusuportahan. Ayun. So yun yung mga advices. Ang daming advices. Hindi ko nakukunan si Ma'am. Pupunta na tayo sa isang, ikot na tayo maya-maya kasi parang Okay. wala na. Ano po tayo mga idol. So I think sobrang dami pag-usapan natin and sa part 2 nating video, itutour po tayo ni Ma'am Technical Lalaine strategies. sa kanya mga farm. Mga techniques. Okay, Kung paano thank nila you. pinapalago ng faster no dito sa farm. So maraming salamat matutumay day. Maraming salamat Ma'am Lalaine. Tita Marami. Lalaine, No, Tito thank Sunny. you. Thank you Ayan. guys. So, don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At makaka-inspire din po tayo pag kayo naman po ang mafe-feature namin. Ayan. So mula Luzon, Visayas, Mindanao, inikot na po namin ni partner. Nag-ibang bansa din po kami para po lahat ng mga diskarte, techniques sa farming, inspiring stories is pakita po namin sa inyo. At the end of the day, kayo na po ang mag-decide. Ngayong araw po, another inspiring story po kung saan 22 years as Yes. OFW po si Ma'am Lalaine, and then ngayon nag-for good na dito sa Pilipinas and dive into farming, which is dito siya masaya. Yeah. Maraming salamat mga idol kung natutunan kayo at saka marami kayong nagustuhan sa ating video. Like naman po mga idol. Mag-comment sa Yes. baba kung ano yung katanungan nyo. Ipa-flash po namin sa screen ang number ni Ma'am Lalaine sa mga mag-order ng darag chicken at saka yung decalb. At saka mga idol, i-share yung ating video para marami pong makapanood. Tandaan nyo po, iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques at iba't ibang farmer hero ang napupunta namin ni Park Dan. Pero, pag sinunod nyo po yung diskarte nila, posible, yun din ang magiging resulta. Mula yan dito sa LS7 Agro Integrated Farm. Kasama natin ngayon si Ma'am Lalaine at si Tito Sunny dito sa Kuya Po, Nueva Ecija. Happy farming! Thank you. Bye-bye! Thank you, See you sa guys. susunod na video.